In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. As we come together for this Bible study, we ask for your blessings and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group mightily, Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us to understand and apply your teaching in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, to hear your word, and to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. So, good Amen. evening. Good evening to Good evening po. everyone. O, kasama na natin ngayon yung Bishop, ang ating mabuting napakabait at walang kapagod-pagod sa pagtuturo sa atin. Bishop Joe Coral, siyempre Thank you po. nandito ang Arbor Faith, ang St. Martin de Porres, sa Christ Family Prayer Group. So, maraming salamat sa presence niyo, and of course, our brothers and sisters, the Brother John, yung mga dati natin kasama. Welcome parati yan. We are so happy to be with you again this Wednesday. Maganda ang ating katalakayan ngayon, the sacraments of the church, Bishop, no? So since I will be your moderator for tonight, gusto ko sana lahat ay makakapagbigay ng question. Gusto ko sana lahat ay makakapag-share ng kanilang mga katanungan. So hindi na ho natin pahahabayan dahil i-welcome natin ang ating reader, si Sister Cassandra Tabangin from St. Martin de Porres na magbabasa po ng salita ng Panginoon. Sister Cassandra, are you ready? Good evening po. Good evening, Cass. Sister Cass, good evening. The sacraments of the Church. God loves us and wants to be near to us all. They will call him Emmanuel, a name which means God is with us. From Matthew chapter 1 verse 23. Jesus became a human being for us to experience salvation in our whole life, body, soul, and spirit. May the God of peace make you perfect and holy, and may you all be kept safe and blameless, spirit, soul, and body, from 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Second, the healing stories in the Gospels present Jesus as bringing back the divine order of creation, the source of life and death and health. Created in the image of God, the human being was originally designed for everlasting life. Third, through disobedience, that is separation from God as the source of life and wholeness, mortality and limitation of human life occur. You must not eat it nor touch it under pain of death. From Genesis chapter 3 verse 3. This original disobedience or sin is the source of illness and death to human life. Well then, sin entered the world through one man, and through sin, death, and thus death has spread through the whole human race, because everyone has sinned. From Romans chapter 5, verse 12. Behind illness and death is a murder from the beginning and the father of lies. From John chapter 8, verse 44. Fourth, the coming of Jesus is to save human beings from the mortality and limitation of human life through the gift of eternal life. God has given us eternal life, and this life is in the Son. From 1 John chapter 5, verse 11. This gift of eternal life is not something we will receive only after our bodily death, but it is ours already in this life. I have written all this to you so that you will believe in the name of the Son of God, may be sure that you have eternal life. From 1 John chapter 5 verse 13. Fifth, Jesus wants to give us eternal life.
This he does in the sacraments he has given us. 6. Sacraments. The word sacrament means holy and mystery, are sensible signs given by Christ, by means of which the graces of the Holy Spirit are given to us. They are means of personal encounters with Christ in His church. Jesus is able to touch and change us at our deepest self. 7. Just as on Pentecost Day, the Holy Spirit manifested His coming by a visible and audible sign, so Jesus wants to convey graces to us by means of some sensible signs. Why does Jesus want to communicate His graces to us by means of sensible signs? Jesus knows that we are not pure spirits by our nature composed of body and soul. We need sensible signs for the communication of spiritual gifts. Jesus made use of signs in conferring graces and benefits. For example, he touched the eyes of the blind man from Matthew chapter 9 verse 29, and he breathed on the apostles and said to them, "Receive the Holy Spirit" from John chapter 20 verse 22. Thus Jesus wants to communicate his grace by the use of signs and words to signify the graces given. In every sacrament there is matter, visible signs, and form, words which accompany the signs in communicating the grace. Matter means visible signs. Form means words. The signs of the sacraments are like our Lord's humanity, and the graces given like the Godhead hidden beneath his humanity. The seven sacraments answer the needs of the soul, which resemble to a certain extent the needs of the body. The life of the soul begins at baptism. It is strengthened by confirmation and nourished by the Holy Eucharist. In the life of the soul, the lost, it is restored by confession and anointing of the sick. It is kept up by holy orders and matrimony from generation to generation. Through the seven sacraments, we receive divine grace at important times of our life: at birth, at our entrance into youth, when we have lost the friendship of God, when we embrace a new state of life, and at the hour of our death. The sacraments give us support and the refreshment now and again in our journey to our eternal home. They are like roadside hotels where the traveler can pause to rest and regain his strength before he continues his travel. To obtain graces that Jesus wants for us, there is a necessity of worthy reception. Everyone is to recollect himself before eating this bread and drinking this cup. Because a person who eats and drinks without recognizing the body is eating and drinking his own condemnation from 1 Corinthians chapter 11 verse 28 to 30. In the sacraments, Jesus wants to share with us the divine life. Christ has bestowed on us everything that enables us to know the one who called us by his own splendor and might. Through them, he has given us his promises, great beyond all price, and through them, you may come to share in the very being of God. From 2 Peter chapter 1 verse 3 to 4. On our part, we offer ourselves for our conformity with the loving will of God. I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me, with me in him, bears fruit plenty, for cut off from me, you can do nothing. From John chapter 15, verse 5. In our daily life of sharing in the divine life of God, especially in our communion with the body and blood of Jesus, we rejoice in the promise of eternal life. Father, I desire that those who are your gifts to me may be with me where I am. From John chapter 17, verse 24. The graces we receive in the seven sacraments. God is free in the distribution of his gifts. He distributes to each according to each one's cooperation. If we pray with humility and fervor in union with our Lord for a greater measure of grace, we shall obtain it. Ask and you will receive,
seek and you will find, knock and the door will be opened to you. From Matthew 7:7. The Father will give you whatever you ask of him in my name. From John chapter 16, verse 23. Second, there are two dispositions we need for the fruitful reception of the sacraments. A. Desire before approaching the sacraments, and B. Fervor in receiving them. Our desire to receive the sacraments will open wide our hearts to the divine communications. Happy are those whose greatest desire is to do what God requires. God will satisfy them fully. From Matthew chapter 5, verse 6. God will fill our soul with good things. He has filled the hungry with good things. From Luke chapter 1, verse 53. Our fervor in the actual reception of the sacraments will make us still more receptive to God's grace. Fervor is a generous attitude of allowing God to act in us and of cooperating with Him with all our hearts. Third, here are the graces we receive in the sacraments. First, in baptism, a grace of spiritual regeneration of rebirth is given by which the original sin is removed, and we are born to the life of grace. A new man is created within us to oppose the evil tendencies of the old Adam. For surely you know that when we were baptized into union with Christ, Jesus, we were baptized into union with his death. By our baptism, then, we were buried with him and shared his death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, so also we might live a new life. For since we have become one with him in dying as he did, in the same way we shall be one with him by being raised to life as he was. And we know that our old being has been put to death with Christ on his cross, in order that the power of the sinful self might be destroyed, so that we should no longer be the slaves of sin. From Romans chapter 6, verse 3 to 6. Thus, baptism gives us first a grace of death to sin to combat our evil tendencies, and second, a grace of regeneration. We become adopted children of God in Christ. For the Spirit that God has given you does not make you slaves and cause you to be afraid. Instead, the Spirit makes you God's children, and by the Spirit's power we cry out to God, Father, my Father. God's Spirit joins himself to our spirits to declare that we are God's children. From Romans chapter 8, verse 15 to 16. Baptism makes us one with Christ as to imitate him in his life, sentiments, and examples. He saved us not because of any works of righteousness that we had done, but according to his mercy, through the water of rebirth and renewal by the Holy Spirit. From Titus chapter 3, verse 5, baptism now saves you. From 1 Peter chapter 3, verse 21. Baptism incorporates us into Christ. For in one spirit we were all baptized into one body. From 1 Corinthians chapter 12, verse 13. In baptism, we put on Christ. We were baptized into union with his death. From Romans chapter 6, verse 3. This means that we participate in the interior disposition of Christ. By baptism, we become members of Christ and of the body of the church. If one part of the body suffers, all the other parts suffer with it. If one part is praised, all the other parts share its happiness. From 1 Corinthians chapter 12, verse 26. Second, in confirmation, a grace of strength is added to make us generous and bold in the profession of faith in spite of human respect. The gifts of the Holy Spirit already given us in baptism are bestowed again in confirmation for the purpose of enlightening our faith and of strengthening our will against sin. Thus, we have the duty of cultivating the gifts of the Holy Spirit in our lives.
The apostles in Jerusalem heard the people of Samaria had received the word of God, so they sent Peter and John to them. When they arrived, they prayed for the believers that they might receive the Holy Spirit. For the Holy Spirit had not yet come down on any of them, they had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then Peter and John placed their hands on them, and they received the Holy Spirit from Acts chapter 8, verse 14 to 17. Third, in the Holy Eucharist, a grace to nourish the divine life in our souls with the divine food is given to us. The body and blood of Christ, his soul and his divinity transform us, infusing into us in spirit, sentiments, and his virtues. For my flesh in the real food, my blood is the real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood lives in me, and I live in him. From John chapter 6, verse 55 to 56. Fourth, in confession, a grace to wash away our sins by the blood of Jesus is poured upon us by absolution. Receive the Holy Spirit, whose sin you forgive, they are forgive them. And whose sin you shall retain, they are retained. From John chapter 20, verse 21. Fifth, in anointing of the sick, a grace to comfort us in our sickness is given to us. We receive restoration to health, if this be God's will, or spiritual consolations that free us from the remains of sin and arm us against the last assaults of the enemy, making us joyful to meet our Lord. Is any man sick among you? Let him bring in the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. If he be in sin, they shall be forgiven. From James chapter 5, verse 14 to 15. 6. In holy orders, a grace of exercising in a holy manner the powers of consecrating the body and blood of Jesus, administering the sacraments, and preaching the word of God is given to the ministers of the church. The sacraments gives them love for the Holy Eucharist and for the salvation of men, with a resolve to spend and sacrifice themselves to serve God. I remind you to rekindle the gift of God that is within you through the laying on my hands. From 2 Timothy chapter 1, verse 6. 7. In matrimony, a grace of fidelity and reverence for the marriage bed and devotion to the Christian education of their children is given to husbands and wives. For this reason, a man will leave his father and mother and unite with his wife, and the two will become one. So they are no longer two but one. Man must not separate what God has joined together. From Matthew chapter 19, verse 5 to 6. Thank you. Thank you, Sister Cassandra. Naano ko sa pagbabasa eh. Ganda kasi. Ang ganda kung naka-follow kayo sa pagbabasa ni Sister Cassandra. Napakaganda. Pero mas higit nagaganda yan kapag in-explain na sa atin ni Bishop Joe. Diba, Bishop Joe? Mas maganda Sige po. pagka maintindihan namin. So, sige po, pakipaliwanag na lang po. Sige po. Sige po. Bago ko po ipaliwanag, God bless po sa inyong lahat. Kay Sister G, si Brother John, Sister Vicky, Sister Renita, at Ate Emily, Brother Aldrin, Sister Karina, San Martin de Porres Church, Armor of Faith. At maraming salamat Sister Cassandra sa pagbasa mo. Kampante na kami talaga, no? Na kaya niyo na pong mag-handle ng sariling YouTube channel para ipalaganap ang salita ng Diyos. Ang purpose talaga natin, lahat ng ginagawa po natin dito, maging close tayo kay Jesus Christ. Kung close tayo kay Jesus Christ, maging closer pa. No? Kaya ayun po yung ang purpose lang natin kung bakit tayo nag-gather in the name of Jesus, no? To be close to Jesus and to be ever closer to Jesus, no?
Ayun po ang goal natin lagi. Huwag pumawala sa atin 'to. Ngayon tungkol sa sakramento ng simbahan, the sacraments of the church, may isa akong kilalang pare, American priest siya, eh. Minsan na-meet ko siya sa Antipolo. Habang ine-explain niya yung sacraments of the church, tuwang-tuwa siya. Tapos, nung nag-usap kami, sinabi niya sa'kin, kahit ang buong pagkapari ko lang, ipapaliwanag ko lang ang beauty ng sacraments of the church. Kasi yung sacraments po, diyaan po pinapadaloy ng Diyos ang kanyang grasya. Ito yung paraan ng Diyos, ito yung paraan niya. Bakit itong paraan niya? Kasi tayo po ay hindi lang kaluluwa o espiritu. Tayo po ay may katawan. Kaya ang Diyos gumagamit ng mga material na bagay upang ipadama sa atin ang kanyang grasya. Halimbawa, nung si Jesus Christ, no? Nung mga bulag, pwede mo sabihin niya na gumaling ka na, makakita ka na. Ang ginawa niya, kumuha siya ng putik at nilagay niya sa mata ng tao. Tapos nakakita. Yung hindi makapagsalita, pwede naman sabihin ni Jesus, magsalita ka na. Ang ginawa ni Jesus, dinuraan niya. Yung dura niya, nilagay niya sa dila ng lalaki. At nakapagsalita. Yung hindi makarinig, pwede man sabihin ni Jesus, makarinig ka na. Pero ginawa ni Jesus, nilagay niya yung kanyang dalawang daliri sa mata, sa tenga, upang ang tao ay makarinig. Yung babaeng gumaling, no, 12 years siyang dinudugo. Hinawakan niya yung garment na ni Jesus. Gumaling siya. Si Peter sa Acts 5. Nung nalaman na darating si Peter, si St. Peter, alam mo yung mga tao ginawa? Inilabas yung mga tao sa stretcher. Yung anino ni Peter, nakakagaling na sa kanila. Anino lang anino. Si St. Paul sa Acts 19. Yung mga handkerchief, mga panyo, tsaka apron, yung pag nagluluto tayo, gumagawa tayo sa kusina, ipinapahid kay St. Paul. Tapos, pagkapahid kay St. Paul, nadali sa may sakit. Ipapahid na sa may sakit, gumagaling. Ayun ang plano ng Diyos Kaya meron tayong mga sacramentals. Meron tayong rosary, may crucifix, may oil, may water, holy water. Kasi ginagamit ni Lord to para ang kanyang biyaya ay mapasa atin. Ganun, kaya yung Catholic Church ay hindi po ginagawa. No, maraming nag-o-object sa atin sa mga hindi Katoliko. Wala tayong magagawa, Katoliko tayo At dahil Katoliko tayo, ginagawa natin kung ano sinasabi ni Jesus at saka ng mga unang simbahan. Kaya pag may mga tanong sila sa atin, sabihin natin, kasi Katoliko kami. Hindi naman kami ibang sekta. Katoliko kami. At sa Katoliko, ayon sa Biblia, ayon sa ginawa ni Jesus, ayon sa ginawa ng mga unang simbahan, ay pinagpapatuloy lang namin. Kaya ako, meron akong ginawang isang article yung tungkol sa Mahal na Nazareno. Yung mga tao pinupunas sa imahe ng Nazareno. At gumagaling sila. Sa mga Santo Niño, ganun din, hawak-hawak ng Santo Niño, imahe. Gumagaling sila, yung kanilang panalangin, naririnig. Nag-o-object yung hindi Katoliko. Bakit pa pahid-pahid pa kayo dyan? Bakit pa pinoposesyon nyo? Ang sagot ko, kasi Katoliko kami. Kayo hindi kayo Katoliko, kaya hindi nyo ginagawa yan. Kami Katoliko. At ayun ang ginagawa ni Jesus. Si St. Paul nga, kaya mga El Shaddai, di ba, meron silang panyo. Yung Psalm 91. Pag may panampalataya sila, gumagaling sila sa kanilang nilagay nila sa kanilang panyo. Kasi kay St. Paul, yung ginagawa nila si St. Paul Ipapahid nila kay St. Paul. O tayo, sa mga imahe ng mga santo, pinapahid natin. May panampalataya. Dahil yung ginagawa ng simbahan, ay ginawa ni Jesus. Ginamit niya yung mga material na bagay para tayo ay mapagaling. Kaya pag nag-o-object sila, sinasabi ko, kasi Katoliko kami. Kayo hindi kayo Katoliko. Kaya hindi nyo ginagawa yan. Yung aming ginagawa ay ayon sa ginawa ni Jesus.
Ginawa ng mga apostoles at ginawa ng mga unang Kristiyano. Pag nagpapagaling sila, nakalagay sa Mark 6:13, no? Nagpapahid sila ng oil, ng langis. At ang mga may sakit ay gumagaling. Yung mga yung Katoliko, tututol. Bakit pa kayo nagpapahid ng langis? Kasi nga Katoliko kami. Kayo hindi kayo Katoliko, kaya hindi nyo ginagawa yan. Kami Katoliko. Ito ang pananampalataya na nakuha namin kay Jesus na ipinasa sa apostoles at sa unang simbahan at hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Kaya ayun po yung sinasakramento. Mga visible na bagay na itinatag ni Kristo upang ang kanyang biyaya ay dumaloy. Pero sa 7 sakramentong yan, ang pinakamatindi yung Eucharistia. Kasi hindi lang po bagay yan. Kung hindi, ang Diyos mismo. Si Jesus mismo yan. Kaya sa lahat ng 7 sakramentong yan, ang pinaka-central, ang Eucharist. Kasi yung ibang bagay, ginagamit ni Lord, yung mga bagay, mga things. Halimbawa, sa baptism, water. Sa confirmation, oil. Sa confession, yung sinasabi mo kasalanan mo. Sa holy orders, yung pinapatong ang kamay. Sa pag-aasawa, I do. Sa mga may sakit, pagkapahid din ng langis. Pero, ang tanging hindi bagay, kundi si Jesus mismo, ang Diyos mismo, ang Eucharistia. Kaya ganun ang pahalaga natin sa Eucharistia. Lahat ng respeto, adoration, pagkamangha dahil sa ang Diyos mismo. Kaya sinabi ko may matter and forms. Yung matter ay yun po yung mga materyales. Yung forms, ito po yung mga salita. Halimbawa, yung matter ng baptism, tubig. Ang form niyan, I baptize you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So valid na po yun. Kaya halimbawa, kahit na sinong tao, basta may intention yung simbahan, pwede magbinyag at valid na yun. Halimbawa, Ate Emily, may nakita kang bata, baka hindi na maabuti nito ang sa simbahan, pwede nyo binyagan. Kasi nagbibinyag mismo si Jesus. Masasabihin nyo lang, tubig, yung pangalan ng bata, tapos in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Matter and form. Ngayon, pag sinabi mo, iba kasi may tripping, iba sabi, I baptize you in the name of the Creator, in the name of the Redeemer, in the name of the Sanctifier. Hindi po valid yung baptism na yun. Kasi yung words na ginamit niya, mali. No? Sa confirmation, ganun din, no? Ang words niya, receive the gifts of the Holy Spirit. Sa confession, ang words niyan ay absolve you from all your sins. Pagdating sa Eucharist, this is my body, this is my blood. Pagdating sa anointing of the sick, may the Lord forgive you from all your sins, no? And bring you health, no? Pagdating ng holy orders, yung pagpapatong ng kamay ng obispo, receive the Holy Spirit. To offer the holy sacrifice of the Mass. At sa mag-asawa, anong form po ng mag-asawa? Ang form po ng mag-asawa ay I do. I do. At ang asawa, yung dalawang lalaki at babae, sila ang ministro ng kasal. Lahat po kasi may ministro, baptism, ang ministro niya ordinary deacon, pare, no? O pwede emergency yung laiko. Sa kumpil, yung obispo, tapos kung i-delegate niya sa pare. Kumpil, ayun ang ministro. Pagdating sa penance, confession, ang ministro niya pare. Sa holy orders, obispo. Sa anointing of the sick, pare, hindi pwede deacon. Pagdating sa Eucharist, pare o bishop. Sino ministro ng kasal? Ng sakramento ng kasal? Sino ministro? Ang ministro, yung lalaki at babae. Yung pari lang ang witness. Kaya mayroong tanong sa theology, halimbawa, kunyari lang, nasa island kayo, mga romantic movies, sa island kayo. Kayong dalawa lang,
at walang magkakasal sa inyo, pwede nyo ikasal ang isa't isa. Kasi ang ministro ng sacrament of marriage ay yung dalawa. Lahat ng sakramento may ministro. Pero pagdating sa sakramento ng kasal, ang ministro niyan, kayo. Panagsabi kayo ng I do. No? Ayun yung pinaka importante ron. Ngayon, bago ko po ipagpatuloy ito, kung may mga tanong po kayo, paano pa tayo ma-appreciate natin itong sacraments, no? Nabanggit ko rito, dapat meron kang desire and fervor. Alam niyo po sign ng health, isang sign ng health, good appetite. Di ba pag magana ka kumain, maganda yung health mo eh. Dahil ganado ko eh. Pero pag may sakit ka, wala ka ng ganang kumain. Ayun po yung pinaka-barometer ng health, no? Yung meron ka pang ganang kumain. Ganon din po tayo sa sakramento. Ang barometer o sign ng spiritual health natin, kung meron tayong desire tsaka fervor sa pagtanggap ng sakramento. Kaya hinihiling natin lagi to. Kasi tayo, may kahinaan tayo. Dahil tao tayo, may kahinaan, pero may grasya. At yung grasya, kailangan hinihingi. Yung grasyang hinihingi, magkaroon tayo ng desire. Halimbawa ako, 2 beses ako magmisa araw-araw. Huwag lang kung meron ako sakit, isang beses lang, no? May takatanong, hindi ka ba nakasawa yan? Araw-araw, ginagawa mo yan? Sabi ko, bilang human, napagod. Pero bago ako magmisa, hinihingi ko ang grasya. Yung desire, magkaroon ako ng fervor sa pagdiriwang ng sakramento. Halimbawa, sa pagdalo rin ng prayer meeting natin, hindi man lagi tayo, ganado-ganado. Dahil bisa pagod tayo, may mga iniisip, o para kang minsan walang gana. Ngayon, pag-a-attend tayo ng prayer meeting o Bible sharing, hihingi tayo ng grasya. Lord, bigyan mo ako ng desire tsaka fervor. Yung desire, ninanais mo. So, bibigyan ka ng grasya na nanaisin mo. Yung fervor, ganado. No? Ganado. Kumbaga sa pagkain, ganado ang kumain. Kasi minsan, wala kang gana kumain, di ba? Pasubo-subo ka lang eh. Pero pag may appetite ka, ang ganda ng pagkain mo. Ganon din po tayo sa sakramento. We will always ask two graces, no? Magkaroon ng desire tsaka fervor. No? Kaya, sige, doon muna. Bago ko ituloy, bigyan ko kayo ng pagkakataon na makapagtanong. Tapos, itutuloy ko yung aking paliwanag, no? Sige po. So, meron pa tayong kaduktong nito, no? Duduktong nga, natatapos si Panibishop yun. Sino mo na una gusto magtanong? Huwag natin sayangin yung time. Sige. Sino unang gusto magtanong? Wala pa? Wala pa. Tutuloy ko, sharing ko. Oo. Ako, Bishop, magtatanong. Sige po. Sa Seven Sacraments. Papa. Yung extreme unction, saan ba siya umaano? Basta extreme unction. Kasi basic ko sa aking experience, nung mamatay yung aking husband 2 years ago, 3, kasagsaga ng COVID, diba? Nung ma-stroke siya, dalawa lang ng anak ko ang nasa hospital. Kasi hindi ako pinayagan mama dahil senior din ako. So, walang nag-guide. Siyempre, ang anak ko wala naman siyempre masyadong background pa. Walang nag-guide. Hindi siya naka-receive ng sacrament of extreme unction. Hindi siya naka-receive ng ganun. Kaya hanggang ngayon, nagtatanong ako pag nagdadasal ako, asan ka? Tama ba yun? Ganito po yan. Oo. Alam niyo po sa binyag, tatlong klase po yung binyag eh. Tatlong klase po yung binyag, ate. Yung actual na binyag, pangalawa, baptism by desire. By desire. Yan nais mo pero hindi ka nagkaroon ng pagkakataon, maaaring namatay ka pero may desire ka.
Baptism by desire yon. Ano na, sir, kung unconscious ka, di ba? Oo. Kasi ano siya dahil last time nagkwento yun sa akin, nung bumalik po siya sa inyo nagbago na siya kay Lord. Kaya meron na siyang desire. Bishop, Oo. pero, okay. Ganun po yun, ha? Sa hospital, hindi siya naka-receive talaga. Bishop, okay lang yun. Okay po yun. Kasi kumbaga sa binyag, hindi nakatanggap yung tao pero may desire siya. Namatay siya. Nabinyagan ba siya? Yes. Baptism by desire. Yung mga iba naman hindi nabinyagan dahil pinatay. Ang tawag by baptism by blood. Kaya nagkaroon ng martyrs ng early church. Kaya tatlong klase yung baptism. Yung normal, yung binubusan tubig o nilubog sa tubig. Pangalawa, by desire. Pangatlo, by blood. Kaya halimbawa, sa hospital, no, minsan yung pasyente, unconscious na. Pero binibigyan pa rin ng pare ng absolution. Kasi kung buhay yung tao at meron siyang consciousness, hihingin na yun. Pero dahil wala siyang consciousness, meron siyang desire na maging close kay Lord, maging malapit kay Lord. Kaya binibigyan ng church ng sakramento kahit na unconscious na. So sa asawa po nyo, dahil sa sitwasyon, marami pong namatay sa COVID-19 na hindi nakatanggap ng sakramento, no? Ng anointing of the sick, tsaka ng extreme unction, no? Pero dahil kung sa sitwasyon na normal, i-desire nila yon. Kaya nakatanggap po sila ng sakramento by desire. Hindi by actual, kundi by desire. No? Kumbaga naman sa communion, may tatangkal spiritual communion. Hindi mo natanggap talaga yung physically, yung katawan dugo ni Kristo, pero sa iyong spirit, natanggap mo si Jesus kasi spiritual communion dahil nga sa COVID-19. Kaya the same din po sa inyo. So lahat ng mga na pinupuntahan namin, ng mga kaparian, kahit na pinupuntahan namin, kahit wala ng consciousness, kasi meron na mga pare pupunta sa hospital, nagbibigay sila ng ganun. Oo. Kahit na wala ng consciousness. Oo. Kaya okay na po yung asawa nyo. Oo. Nakatanggap siya ng sacrament by desire. Tatlo po yan, kumbaga sa baptism, by blood, by desire, tsaka actual na. So, ganun din po sa inyo, sa asawa. No? Hindi actual, pero by desire. At least po din, kampante na ako ngayon. Okay po. Praise God. So, i-receive namin ng Sacrament of Matrimony sana. Renewal of vows sa December 6. Kaya lang wala na So, hindi na namin. So, na-renew na yun by desire. By desire. Hindi na actual, pero by desire. By desire, oo. Sige po, Bishop. Maraming salamat po. Na-renew nyo yung vows nyo by desire. Salamat po, Bishop. Okay po. Na yung aking heart. Brother Alvin or Sister Karina, may tanong po kayo? Yes, Sister Karina, nagtaas ng kamay. Please, para ituloy ni Bishop yung susunod. Susunod yung tanong ulit. Sige pa, good evening pa. Yan po. Bali, Bishop, di ba marami namang, lahat naman mamamatay. Tapos katulad yung mga parents ko, namatay sila, parang hindi masyadong yung anointing of the sick, yung sa oil. So, paano kaya ganun mga Bishop? Parang ang daming namatay na hindi ganun yung awareness ng ganun. Unang-una, sa kultura kasi ng Pilipino, hindi ka na tumatawag ng pare yan Kasi akala pag pare dumating, mamatay na. Kaya yes, tama. Hindi tumatawag ng pare usually, no? Kasi hindi po na ipaliwanag sa atin, yung anointing of the sick, no? Dati kasi ang tawag dyan, extreme unction. Yung mamatay ka na extreme Pero ngayon, ang tawag ng church dyan, anointing of the sick. Kaya kung may mga sakit dyan, di ba, operahin ka. Tumawag ka ng pare, anointing of the sick na yun. Pag meron kang naramdaman na hospital ka, di ba, manganganak ka, babae, manganganak, pwede kang tumawag ng pare, anointing of the sick. Hindi nangangahulog ka na mamatay ka na. Ngayon, ang tanong, maraming namatay dahil maraming mga Pilipino, hindi lang Pilipino, pati kahit nasa abroad, no? Na namatay sila na walang sakramento. Unang-unang hindi na naintindihan. Pangalawa, yung Lord naman, yung sakramento ay normal na paraan ni Lord. Pero si Lord ay hindi nakatali sa sakramento. At tandaan niyo po ang sinabi ko, no?
Nakalagay po to sa sacrament ng Catechism of the Catholic Church. Okay. The Lord is not tied. Hindi nakatali ang Diyos sa sakramento. Okay. Gagawa ang Lord ng paraan para maligtas ang tao. So, ang normal na paraan, sakramento, normal yan. Pero, pag mga pagkakataon ng emergency, ang Panginoon na hindi nakatali sa sakramento, nagawa siya ng parang kakausapin niya ang tao sa kaluluwa niya. Maaaring unconscious siya, kakausapin ni Lord doon. Kaya marami mga palto, yung mga saints, sila Padre Pio, sila Saint Faustina. Yung taong hindi nakapagkumpisal, sa tingin nila hindi nakapagsisi, pero alam nila, dahil sa revelation ni Lord, kinausap ni Lord in a mysterious way for the last time, sa akin pa ba o hindi? Yes. Ang sarap At ang mga naman yan. sinasabi ng mga santo, nag-oo yung mga pasyente, namatay sila. So kahit na walang pare, pero nailigtas sila kasi kinausap sila ni Lord personally bago sila mamatay. No? Ayun po yung mga extraordinary means na ginagawa ni Lord, no? Halimbawa, si Saint John Vianney, may tumalon yung asawa niya sa bridge, nag-suicide. Alam niya yung taong yun, sabi niya, asawa ko, yung buhay niya hindi maganda. Nasa impyerno ba yung asawa ko? Sabi ni John Vianney, hindi, nasa purgatory. Bakit yung buhay niya hindi maganda? Tapos hindi nakapagsisi, nag-suicide pa. Sabi ni Saint John Vianney, noon tumalon yung asawa mo, in split seconds, yung split seconds ay parang eternity kay Lord. Nakita ni Lord ang buhay ng tao yun. At tinanong niya yung tao, sa akin ka ba o hindi? Sinagot ng tao, sa iyo ako, Lord. O, ligtas na siya. Nasa purgatory na siya. O, ayun ang extraordinary Lord, gumagawa siya ng paraan. No, ang ordinary means, yung sakramento. Pero hindi nakatali si Lord diyan. Kasi ang gusto ni Lord, ang lahat ay maligtas. Nakalagay yan sa 1 Timothy 2:4. God wants all men to be saved and come to the knowledge of truth. Gusto ng Diyos ang lahat ay maligtas. Tayo lang ang ahadlang sa ating kaligtasan. Kaya for the last time, sasabihin ni Lord, sa akin ka ba o hindi? At usually, tao nagkasabi ng Sarap naman. oo. Bakit? Bakit nagkasabi ng oo? Kasi hindi niya alam na nabubuhay siya. So, ibig sabihin pala, Bishop, pagka nasa deathbed ka, unconscious ka na, ang bait naman ni Jesus, ang bait naman niya. Tatanungin ka pa niya, sa akin ka ba? Oo, for the last time. Parang dalawa na lang ang nag-uusap. Wala na. Yun yung sa Karina. So, nakausap namin ng parents mo, si Lord, no? Nakausap niya. No? Ganun kabait si Lord kasi nakalagay sa 1 Timothy 2:4, God wants all men to be saved. So, siya nang gagawa. So, kung yung kakulangan ng pare, kakulangan ng sitwasyon, si Lord gumagawa para maligtas ka. Para maligtas ka. Umuo ka lang, okay ka na. Kay Lord, oo. Ganun kabait si Lord, no? Ganun. Kaya nga yung pare, ang kanya sermon laging God's love. Iba't ibang paraan ng God's love kanya sinesermon. Yung habag ni Lord sa atin, no? Kaya natutuwa ako, meron kayong Divine Mercy Chaplet Devotion, Kasi yung Divine Mercy Chaplet, ano yan, That is the mercy of God. Nazareno. Yung bit-bit ni Lord yung mga problema natin, yung mga kasalanan. Bit-bit niya yan, Halimbawa, yung Santo Niño. Hawak ni Lord yung mundo. Hawak niya. He is in control. Pero maniwala ka, ang Lord ba may control sa atin, sa buhay? Mga iba, parang walang control si Lord Kita mo yung gera sa Middle East. Parang walang control si Lord. No, in the end, God is in control. Oo. Isang topic po natin yan, Divine Providence, na ma-share ko sa inyo siguro bago magtapos ang taon na ito. Divine Providence. God is in control. Kahit na nakikita natin na hindi siya in control. In the end, malalaman natin, He is in control. Napakaganda po. Pwede pong Bishop. Opo, si Brother Alvin, God bless you, Brother Alvin. Sige po, mag-share po kayo. O magtanong. Kaya po yung mga sakramento talaga nagpapabanal sa tao Opo, Tapos po, kumaan po natin, dati po, ay yung mga nagpapakamatay, po pinapayagan ipasok sa simbahan. Pero ngayon po, pinapayagan na po siyang ipasok dahil
Yun nga po sabi nyo, dahil hindi naman nakatali ang Panginoon sa sacrament na binibigyan. Ngayon, tinatanggap na po, kasi tinatanggap na yung mga tao nagpapakamatay na maipasok sa simbahan. Dahil po sa habag at awa ng Panginoon. Bago po yun ng simbahan. Purihin po ang Panginoon, ha? Oo. At isa pa po, yun po sa sakramento po ng Eucharistia, sa absent po ng pare, bishop, nakakapag misa rin po ang lay minister sa absent ng pare. Parang naranasan ko na rin po once o mga twice na in the absence of the priest na pwede po kaming yun nga lang po may bago. May nakabago po, may guidelines po siya na kung wala po ang pari talaga, nakapagmimisa po yung lay minister. Po yung nagtitip. Oo. Opo. Opo. Ang tawag po dyan, Brother Alvin, dry mass. Kasi Opo, yung dry dala mass nyo po, tama po, po. dala nyo po kasing hostya, consecrated na po yun. Oo. Opo, salamat po. Marami din pong gumagawa niya sa Australia dahil kakulangan ng pare. Opo. Mga lay ministers na ang pumupunta sa malalayong lugar para dalhin po yung sakramento ng Eucharistia. At dala po nila yung mga consecrated host na po. Oo. Tapos merong guidelines kung anong gagawin nila. Sana po dumami po ganyan sana sa Pilipinas para ma-reach out po natin yung mga malalayong lugar, o kung nasa Manila tayo area, yung mga squatters area. Sana nung dati may na-meet akong ganyan no. May programa yung Diocese of Cavite. Pero mukhang hindi lumalawak. Sana ganun na dala-dala nila yung sermon ng pare. Type niya, yung parang ginagawa natin para matulungan natin lay people. Gagawa na yung pare ng sermon niya. Tapos nadagdagan na lang siguro ng lay minister sa kanyang karanasan. Oo. Sana dumami yan, no, para ma-involve ka lalo, no. Malakas-lakas ka pa, Brother Alvin, no. Malakas-lakas ka pa. Oo. Kaya nga po yung brother ko pong namatay, nung minisahan po siya ng kura paroko po namin doon sa San Antonio, sa talaga po nakita po yung kasi po dati po sabay po, dalawa po nung hindi pa po ako lumilipat dito sa Quezon City, sa Malabon po. Dalawa po kaming magkatuwang sa pagsusubo ng galing, praise God, sakit. 8 po yung sinusubuan po namin, dinadalang po galing, namin. Galing, Si Kuya po, kahit po na may sakit na siya, nakita po talaga ng pare na yung father na talagang butil-butil yung tawag niya. Talagang pinanit sa may sakit siya. Talagang pagpalong buwan niya po, nag-collapse po siya talaga. Nag-blackout po siya, hindi po siya nag-collapse. Pinatawag po siya yung anak, sinundo. Pero kahit na may sakit po siya, tinutuloy pa rin niya, kahit na sabi ko sa kanya, pahinga muna siya. Hanggang sa buwian na po siya. Pero awa po ng Diyos, nakamtan niya rin naman po yung yung nasama ko po siya po doon sa kaibigan namin pari na pakiram po siya ng banal na Santo Olio. Kaya po niya naman po lahat yung hanggang sa patay nga po siya, natawagan ko po yung kaibigan ko pong pare, gusto pa nga sana pupuntahan po doon sa ospital. Sabi ko, Father, nyo na lang kahit po sa online. Pwede, po. Nasala nyo po yung brother ko, kaya po, alam ko pong bless na bless si Kuya na praise God, no? Hindi man yung naging paglalakbay niya. Hindi pa, sa November 30 po, birthday niya, 61. Hindi pa po umabot ng isang taon yung senior niya. Pero praise God. natapos niya po yung kanyang gampani na Diyos. Salamat po. Thank you sa mga sharing mo, Brother Alvin. Salamat sa sharing mo, Brother Alvin. Page 750. I-explain ni Bishop yung balance. Ninyo, Bishop, paliwanag ko ninyo sa amin. So, pwede siguro yung mga magtatanong, makakagawa na kayo ng assignment para dire-diretso yung pagtatanong. Ang ganda itong topic na to sakramento, no? So, unang-una, maging kampante po kayo, Ate Emily, sa husband nyo, na nakatanggap po siya ng sakramento by desire, no? Ganun din po, Sister Karina, yung mga kamag-anak nyo o yung mga iba nakikinig sa atin na
na hindi nakatanggap ng sakramento bago man na sila namatay, maging assured kayo na nakatanggap kayo by desire at ang Panginoon ay hindi nakatali sa sakramento. Nagawa siya ng paraan para maligtas tayo, no? So, yung sakramento po ay tungkol sa ating kaligtasan at ang binigyan ngayon ng emphasis ni Brother Alvin sa ating kabanalan. Yes po. So, Yes yung po. ating kaligtasan, ayun po yung gusto ng Panginoon. Pero gusto ng Panginoon, habang tayo naligtas, magiging banal tayo. We become formed according to His likeness, no? Sa Romans 8:29, no? That we become conformed to the image of His Son, Jesus, no? Ayun ang kabanalan. Ang mga ibang tao, hindi na inaabot yung kabanalan, magiging banal sila sa purgatorio. Kasi ang purgatorio po, actually, hindi yan punishment eh. Isang paraan pagtingin ng purgatorio, hindi punishment, kundi purification. Purification. Kasi ang tingin lagi natin sa purgatorio, punishment, dahil masakit eh. Masakit yan, dahil tinatanggal yung mga attachments natin. Masakit yan. Tinatanggal yung mga attachments natin. Pero, it is more of purification. We become holy sa purgatorio. Kaya, kung hindi tayo naging banal sa mundong ito, at kinausap tayo ni Lord bago tayo namatay, ang ating kabanalan, mangyayari yan sa purgatorio. Magiging banal tayo para makapasok tayo sa langit kasi nakalagay sa Revelation 21, nothing impure will enter heaven. Kaya magiging banal tayo sa ating sa purgatorio. Sana sa mundong ito maging banal na tayo. At ang ikatlo, kaligtasan, kabanalan, at kaluwalhatian. Yung kaluwalhatian natin, makibahagi tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa English, salvation, sanctification, and glorification. Tatlo po. Ayan po ang plano ng Diyos sa atin. Salvation, sanctification, tsaka glorification. No, marami sa amin kikwento, no, mga himala ng sakramento, lalo si Bishop Lito, may kwento yan eh. Alam mo Bishop Lito, di ba? Nagbinyag ka nung apo ni Ate Luz B, tapos gumaling na. Naalala mo yung kwentong 'yon? Bishop Lito. Oh yes, opo. Ikwento mo nga ba bago tayo magwakas, bago ako magbigay ng pagbabasbas ng Panginoon. Ikwento mo sandali lang 'yon, kahit na ilang minuto. Naalala niyo pa, Bishop Lito? Ang apo ni Ate Luz B. Oo, sa ospital. Pumasok kayo. Na bawal pumasok sa sa ICU. Tapos bininyagan mo. Sige, ikaw na magkwento. Opo, bawal pumasok and then alam ko na sa ICU, naka-incubator kung di ako nagkakamali. Pero piniyagan na rin po at binigyan lang po din ng pilang po sa labi. Sa maikling kwento po, yun sa kwento nila is mahirap man maipaliwanag pero ang alam nila sa sakramento lang daw po lumakas at gumaling dahil sa sakramento. So, at siyempre po dahil sa faith by desire ng magulang at ng mga tao na yung pananampalataya ng taong humiling at ng tumanggap. Pero alam naman po natin ang sakramento ang nagbigay sa kanya ng himala. So nagamit lang po na instrumento po yung pare o yung tao sa paligid. Pero yun po ay grasya ng Diyos. Medyo mahabang kwento pero siguro ayun, buod lang siguro sa ibang pagkakataon. Sige po. No? May mga karanasan din po ako, yung tao mamatay na may cancer, nung nakatanggap ng communion, gumaling. Yung mga ganyang himala si Lord, no? Pero hindi na primary purpose, no? Ang primary purpose niyan, ang ating salvation, sanctification, tsaka glorification, no? Kaya ni-encourage ko lagi si Bishop Lito, kahit na doon pa ako noon, yung mga may sakit sa San Martin de Porres Church, mabisita at mabigyan ng sakramento, no? Bishop Lito, di ba? Opo, katunayan kagaya po ng inyong hinabilin po ninyo. So actually po, Bishop, na ipagpapatuloy po natin yan
dahil kaliwat kanan po ang pagkapatawag sa atin sa iba't ibang ICU po. Mula po ng pandemya, at wala po tayong tinanggihan. Noon ng kasagsagan po ng pandemya, wala pong gustong pumuntang pare o lay minister po sa mga ICU dito sa Bacoor hanggang sa iba't ibang ospital po sa Perpetual. So, lahat po yung tinanggap po natin yan kahit sa kalakasan po ng COVID-19, bagabat nakasuot po tayo ng PPE o hindi. So, tinanggap po natin especially po dahil hindi ko po kayang tanggihan katulad po ninyo, lalo kapag sinabi na po ng kamag-anak na sa huling sandali, kumpisal, counseling, o Eucharistia. So kadalasan po yung pinibibigay natin, yung Viaticum po, yung Eucharistia, yung Santo Oleo, at yung kumpisal. So ang inyo pong siya, patuloy po, hindi lamang po natin na ilalathala at na i-report, pero maya-maya po ay pinapatawag po tayo. Minsan nga nahihilingan po tayo na ako ang magbunot ng mga gadget sa katawan para mamatay at iba't iba, pero hindi ko po tinatanggap, no, yung tinatawag na mercy killing. At binubulong na lang po doon sa pasyente. Pag sinabing okay na po, sabi ko ibulong niyo po okay na. Katunayan po nagpapahinga naman po ang pasyente, kaya nga minsan po nakokonsensya po ako dahil kapag pinupuntahan ko po ang pasyente, after 24 hours, kadalasan namamatay. Kaya kung minsan po napapagdamalan yata ako ang kumapatay. So, nagpapatuloy po tayo, no? So, yung iba naman po, natatakot magpatawag ng pare dahil hindi po aral ang mga Katoliko na ang Santo Oleo po ay pinapagaling lamang ang kaluluwa. No, pinapagaling lamang ang kaluluwa at ang Santo Oleo po ay hindi para sa mga mamamatay, para sa mga may sakit. Kaya yung iba po dahil hindi aral, ayaw magpatawag po ng pari para sa Santo Oleo, anointing of the sick, dahil para lang daw po yun sa mga mamamatay na. Sabi ko, ang anointing of the sick po una, ginagamot, pinapagaling po ang kaluluwang may sakit. At bonus na lamang kung babangon po at gagaling, at kung ipahintulot ng Diyos, gagaling po ang ating physical na katawan. Yun lamang po. Salamat, Bishop. Sige po, puri ng Panginoon. Okay na po, Ate Emily. Okay, baka next week ulit na kung magtatanong. Sorry, hindi ngayon na rin itong aso ko. Maraming salamat po, Bishop. So kung sakasakali po, meron kayong mga gustong katanong o meron kayong mga gustong itanong, prepare na ho natin for next week para dire-diretso yung sequencing ng ating pag-aaral. At lahat, nasasagot din naman ni Bishop, Joe, or ni Bishop dito. So ngayon, mag-closing prayer muna tayo. Okay na po ba kayo? Okay po. Yes po. Ano bang tanong po? Ready ninyo next week. Sulat nyo. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you that we are a family in Christ. Maria pa ako. Thank you that we are a family in Christ. Thank you for this gift. May we bestow Christ's abounding goodness on our families, friends, and colleagues. May the things you have revealed and thought that we have shared dwell in our hearts and steer us to action. Give us the boldness to share your word, love, and compassion. Father, heal our land. Bless the people and the clergy. Bless all the members, families, and attendants of Christ Family Prayer Group. Grant us peace, protection, guidance, provision, and good health. All these we pray and thank you, Father, in Jesus' mighty name, through the intercession of Mama Mary. Amen. Amen. Lord, itinataas ko po ang San Martin de Porres Church, ang Armor of Faith Prayer Group, ang Christ Family Prayer Group, ang family ni Brother Adrian na Sister Karina, si Brother Alvin, Sister G, si Brother John, Sister Vicky, Sister Renita, Sister Edita, Sister Levi, Sister Lynn, Ate Baby, si Kite, si Bill, si Ate Emily, tsaka si Sister Jessica. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. God bless po. God bless po. God bless. Thank you po. Thank you. God bless po. To everyone. Thank you po. God bless po.